Ang lalaki ay napakalakas sa martial arts, kaya hindi makahanap ng kalaban. Kaya nag-retire siya sa Jianghu. Nagtungo sa isang tindahan ng bigas at naging manggagawa. Sa araw na iyon ang mga kaaway ng tindahan ay dumating na galit. Ang mga eksperto ng tindahan ay sunod-sunod na natalo. Nakita niya na ang mabuting babae boss na tumanggap sa kanya ay malapit ng mapatay. Sa wakas ang lalaki ay kumilos. Chen Fihong. Ang bilis ng speed. Okay ka lang ba? Okay na. Kuya Chen, salamat. Ano ba ang gagawin ni Chen Fihong? Hindi naman siya makikipaglaban kay Zhang Biao. Chen Fihong, bumalik ka na. Si Zhang Biao ay martial arts expert. Kahit malakas ka pa, hindi kanya katapat. Pala ay isang... Ano? Gusto mo bang makipaglaban para sa kanila? Sinabi mo kanina na kung sino man sa pamilya Yu. Kung makakatiis ng 10 atake ay nanalo na. Tama ba? Ako ay nag-ensayo ng martial arts mula pagkabata. Ang mga namatay sa aking kamay, kung hindi 100 ay 80 na rin. Hindi mo naman totoo na iniisip. Nakakayanin mo sa aking kamay, makatiis ng 10 atake. Ako ay manggagawa ng pamilya Yu. Kabilang din sa pamilya Yu. Pero sasabihin ko na ang masama sa simula, wala na akong interes. Makipaglaro sa inyo. Susunod na. Hindi na ako magiging maawain. Kuya Chen, bumalik ka na. Mamamatay ka. Miss you. Okay lang. Sige na. Kung gusto mong mamatay, eto na. Siyam na lang ang natitira. 3 atake. Sa loob ng 3 atake, papatayin kita. Nabaliw na ba si Chen Fihong? Talagang makikipaglaban kay Zhang Biao. Naghahanap siya ng kamatayan. Tayong dalawa na magsama, halos mamatay para makatiis ng 4 na atake. Si Chen Fihong, siguro 2 atake lang ang kaya. Ano ba ang nangyayari sa lalaking ito? Obviously, napakadali lang. Mapapatay ko siya, pero tuwing umatake ay nakakakuha siya ng 70% ng lakas. Batang lalaki, marunong ka ng kung fu, hindi ba? Bakit patuloy kang tumakas? Makipaglaban sa akin. Hindi ako marunong ng kung fu. Kapag nagsuntok, madaling makasakit ng buhay. Ayaw kong gawin ito. Hindi ko pakikinggan kung marunong ka ng kung fu. Patatakpan kita rin. Ibigay mo sa akin ang patalim. Kuya Chen, mag-ingat. Kuya Chen, kahit na ayaw mo saktan ang buhay ng iba, huwag mo ring hayaan nasaktan ka nila. Paano nangyari ito? Paano mo nakukuha ang ganitong lakas? Siyang Ting. Ngayon naunawaan ko na ang isang katotohanan. Ang kung fu ay hindi lang para sa maaari ring gamitin para protektahan ang tao. Habang nasa harap ko ay nangahas kang maging distracted. Mamatay ka. Kuya Chen, mag-ingat. Miss, nabaliw ka ba ang kalaban ay si Zhang Biao? Bakit ka nangahas na maging distracted? Kahit sa oras na ito, si Yuan ay inaalala pa rin ako. Magpahinga ka na. Ako na ang bahala dito. Pero, akala mo ba na pag tinago mo sila,
ay magiging okay na. Ngayong araw, lahat ng naiwan sa You Family Grain Shop, walang makakataks. At ikaw, mamatay ka lang sa harap nila. 6 na lang ang natitira. Narinig ninyo ba? Sa oras na ito pa, ang mga ito, nangahas pa ring makipaglaban ng 10 beses sa akin. Mali ang sinabi mo. Ano? Sinabi kong 6, hindi ibig sabihin na makikipaglaban ng 6 na beses. Kundi sa loob ng 6 na atake. Tatalunin kita. Nagkunwaring multo. Mamatay ka. Napakabilis. Ang kanyang braso ay tinutusok ng mahabang pako. Hindi ba dapat siya ay nasugatan? Bakit nakapagpatama pa rin ang napakabilis na suntok? 8. Naitulak ni Chen Fihong si Zhang Biao. Paano nangyari ito? Ito ay pangalawang leader ng Kaogang. Si Chen Fihong ay nangingibabaw pa. Kaya ba, nagturo talaga ng kung fu si Chen Fihong? Ang galaw na ito, ang leg technique na ito. Ikaw, sino ka ba talaga? 10 atake na ang nakalipas. Natalo ka. Nanalo na panalo na. Ate, nanalo tayo. Nailigtas natin ang aming tindahan. Talo. Hindi ako matatalo. Nagdadaya ka. Nagdadaya. Nakikipaglaro lang ako sa inyo. Seryoso kayo agad. Huwag mo kalimutan, narito ako para kumuha ng bigas. Sa Qingzhou City na ito, ang mga bagay na gusto ko, walang hindi nakukuha. Hindi ka ba napakagaling? Kahit nagaling ka pa ay walang silbi. Makakaya mo ang 1 o 2, makakaya mo ba ang ganitong karami? Sige na! Paano nangyari ito? Ikaw, sino ka ba talaga? Ako ay isang maliit na manggagawa lamang. Impossible. Isang manggagawa. Paano maaaring may ganitong malakas na kung fu? Ikaw. Sa hinaharap, wag na kayong babalik sa You Family Grain Shop. Isang cloud-piercing arrow. Libo-libong sundalo ay magkikita. Ito ang signal flare ng Kaogang. Ang mga bagay, Chen Fihong tama ba, ay may pagbabago pa. Hintayin mo ako. Pagdating ni Zhao Mingyuan, kapag dumating ang boss ko, may pagbabago pa. Ipapakita ko sa iyo ang kahihinatnan ng paglaban sa Kaogang. Maghintay kayong magmakaawa. Ano? Ang leader ng Kaogang ay darating. Ang leader ng Kaogang na si Zhao Mingyuan. Siya ang emperor ng Qingzhou City. Sa loob at labas ng Qingzhou City, sino man, kahit sino ang makipag-away sa kanya, walang magandang kahinatnan. Ito ang mga tao ng Kaogang. At ang 2 general ni Zhao Mingyuan. Ang 2 general na iyon, tinatawag na Blue Dragon White Phoenix. Sino ang nagpaputok ng signal flare? Ang lakas nila ay mas nakakatakot kaysa kay Zhang Biao. Kung sila rin ay darating, ang aming New Family Grain Shop ay tunay ng tapos. Ang leader ng Kaogang ay darating. Ano ang gagawin natin? Chen Fihong, kasalanan mo ito. Nagpapakabayani ka pa. Ngayon maganda, napatawag mo pa ang leader ng Kaogang. Tama, kung hindi ka nakialam, ang mga bagay ay hindi sana naging komplikado. Tumahimik na kayo, kanina kung hindi si Chen Fihong, ang ate ko ay maaapi sana.
Ate, ano na ang gagawin natin? Huwag mag-alala, siguro pagdating ni Zhao Mingyuan. Boss ko po. Sa Yu Family Grain Shop na ito may eksperto. Ang mga kapatid na kasama ko, lahat sila ay... Boss, bakit mo ako sinuntok? Walang silbi. Ang simpleng bagay ay hindi mo magawa. Dapat ka talagang parusahan. Ikaw ang manager ng Yu Family Grain Shop. Nakita ko na si Boss Zhao. Ang inyong grain shop ay may reklamo sa aming kaugang. Sobra naman ang sinabi ni Boss Zhao. Kami sa Yu Family Grain Shop ay maliit lang. Hindi namin kayang magreklamo sa kaugang. Ganoon ba? Ang aming kaugang ay bumaba para kumuha ng bigas. Tanging kayo lang sa Yu Family Grain Shop, hindi pa nagbibigay ng bigas. Hindi ba ito reklamo? Pakiintindi si Boss Zhao. Ang aming Yu Family Grain Shop ay hindi sinadya. Hindi ko pakikinggan kung sinadya mo o hindi. Bibigyan kita ngayon ng dalawang pagpipilian. Una, ibenta mo sa aming kaugang ang bigas. Pangalawa, papatayin ko kayo, tapos kukunin ko ang bigas. Baka dapat tayong sumang-ayon kay Boss Zhao. Hindi natin siya matalo. Noong araw hindi nakipagsabuatan si tatay sa kaugang. Hindi nakipagsabuatan. Hindi ko rin gagawin iyon. Pasensya na Boss Zhao. Hindi ko magagawa. Sige kung ganoon, wag mo akong sisihan kung maging malupit ako. Eksperto pala. Li Feng, ayusin mo. Linisin mo. Sa loob ng kalahating oras, gusto kong makita ang bigas na nakalagay sa harap ko. Naiintindihan. Si Li Feng pala, tapos na lahat ng tapos na. Ang dalawang eksperto sa tabi ni Zhao Mingyuan. Blue Dragon, White Phoenix. Ang White Phoenix na ito, si Li Feng nga. Hindi pa natin matalo ang pangatlong eksperto. Lalo na ang pangalawang eksperto. Kuya Chen, magpahinga ka muna. Miss, okay lang. Ito ay... Sandali, si Manager Yu ay may sasabihin. Pakitignan ni Boss Zhao, ang token na ito. Ito ay... Ang token na ito. Saan mo nakuha? Iniwan ito sa akin ng aking ama. Ate, ano ang tungkol sa token na ito? Bakit nang makita ni Zhao Mingyuan ang token na ito? Nanahimik na siya. Dati may kaugnayan si tatay kay Zhao Mingyuan. Sa huli magkaiba ang pananaw, kaya naghiwalay. Sana may silbi. CJ, dahil sa inyong ama, may kaugnayan kami. Bibigyan kita ng pagkakataon. Salamat Boss Zhao, huwag muna akong pasalamatan. Kapag natalo mo siya saka ka magpasalamat. Kaugang Li Feng, pakituro. Kaugang Li Feng, pakituro. Feng, mag-ingat. Ang manggagawang ito ay kakaiba. Mag-ingat. Baka matalo ka sa walang hiya. Boss, eksperto talaga siya. Isang manggagawa lang. Anong eksperto ang maaari? Walang silbi. Dahilan pa. Kung magsasalita ka pa, bantayan mo ang dila mo. Pwede kayong magpadala ng kahit sino. Basta matalo ninyo siya. Hindi. Basta mapaatras ninyo siya ng isang hakbang. Ang bigas ng inyong Yu Family, iiwan ko sa inyo ang 2%. 2% lang ng bigas. Kukunin mo pa rin ang bigas namin. Kung hindi dahil sa pakikipagkaibigan, kayo na matanda, makatayo ka pa ba dito, at makipag-usap sa amin? Ang huling nakipag-away sa kaugang, nasunog na at naging abo. Salamat Boss Zhao.
Miss, hayaan mo kaming mauna. Kami, makakapagod pa namin siya. Ang mga tao ng Yu family, walang silbi. Ang pakikipaglaban ay dapat hanggang doon lang. Pininsala mo pa ang tao. Gusto mo akong paatras. Magpadala ng eksperto. Susunod na laban makikipaglaban ako sa iyo. Isa-isa kayo, nakakapagod. Kayo, sabay-sabay na. Hindi ninyo siya matalo. Huwag na kayong magpapaabot ng buhay. Miss, hayaan mo siyang pumunta. Kayo, nakausap ko na si Zhang Kai. Wala kaming kakayahan, pero mapapagod namin siya. Nang kaunti, mas may pagkakataon ka pang manalo. Grupo ng mga walang silbi. Mga tao ng Yu family, ganito lang ang inyong galing. Boss Yu. Yu family grain shop. Kung ito lang ang inyong mga tao, papayuhan kita. Ibigay mo na lang ang bigas ng maayos. Sa Yu family grain shop may ako pa. Para matalo si Zhang Biao, nasugatan na ang inyong braso. Susunod na, ako na ang bahala. Miss, hindi mo siya matalo. Okay lang. Basta mapaatras ko si Li Feng. Nang isang hakbang, ang suntok at sipa ay walang mata. Isip-isipin mo mabuti. Boss Zhao, sana matutupad mo ang sinabi mo. Basta mapaatras ko siya. Nang isang hakbang, iiwan mo sa aming Yu family grain shop ang 2% ng bigas. Dahil, babae ka, babaguhin ko ang tuntunin. Basta, makakaya mo ang 3 suntok ni Li Feng nang hindi ka bubuwal. Panalo ka na. 3 suntok. Si Yu Waner, hindi matatanggap ang 1 suntok. 3 suntok pa. Kapag tinanggap ni Yu Waner ang 3 suntok na ito, mamamatay siya. Okay lang. CJ, papayag ako. Tatanggapin ko ang 3 suntok na ito. Hindi ka pwedeng makipaglaban. Si Li Feng ay napakalakas. Kung tatanggapin mo ang 3 suntok na ito, mamamatay ka. Kahit paano, kailangan may matitira sa bigas. Kung hindi, ang mga mamamayan ng Qingzhou City, wala talagang pag-asa sa buhay. Manager Yu, sana makakaya mo ang 3 suntok ko. Sige na. Okay ka lang ba? Okay lang. Kaya ko pang tanggapin. Ulit. Huwag mo na ituloy. Kung ipagpapatuloy mo ito, mamamatay ka. Miss, sumuko na. Miss, huwag na ituloy. Ulit. Ang unang 2 suntok na ito, ginagamit ko lang ang 5% ng lakas. Yung huling suntok na ito, hindi na ako magpipigil. Chen Fihong, pakisuyo mo iligtas ang ate ko. Second miss, ano ba ito? Tumayo ka. Chen Fihong, marunong ka ng kung fu, tama ba? Nakakaawa talaga. Totoo nga. Bigas lang gusto, hindi buhay. Para sa tambak ng bigas, buhay pa ang hindi ginusto. Totoo nga, pareho ng ugali ng tatay niya. Pero hindi niya alam, sa huli, pareho rin ang kapalaran niya sa tatay niya. Boss, ibig mong sabihin, yung 2% bigas, ang kaogang ay nakatanggap ng utos ng isang mataas na tao, na buong puwersa kunin ang bigas. Sa tingin mo ba, iiwan ko sa kanya ang bigas? Siguro hanggang mamatay si Yu Waner, hindi niya maiisip, kahit isuko niya ang buhay, hindi niya mapoprotektahan ang bigas ng grain shop na ito. Chen Fihong,
Alam kong marunong ka ng kung fu. Pakisuyo. Iligtas mo ang ate ko. Second miss, bakit mo siya pinupusuan? Manggagawa lang siya. Paano niya maliligtas ang miss? Tama. Swerte lang niya. Kaya nakatanggap ng 10 atake ni Zhang Biao. Pero si Li Feng, isa sa mga pinakamahusay na eksperto. Paano naman matatalo ni Chen Fihong? Si Li Feng. Second miss. Tumayo ka muna. Hindi ako tatayo. Ngayon ang makakapagligtas sa ate ko. Ikaw lang. Pakisuyo, iligtas mo ang ate ko. Basta pumayag kang iligtas siya. Lahat papayag ako. Ang tunay naman dirigma, hindi nasusukat sa dami ng natatalo, kundi sa may natitira pang isang suntok. Ituloy na.